May tanong sa akin. Tanong lang po, maapektuhan po ba record nyo sa NBI sakaling masampahan kayo ng small claims? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video natin ngayon, alamin po natin kung mayroon po bang epekto sa ating NBI or sa PNP pagka po tayo ay nasampahan ng kasong small claims case. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niya pong mensahe. Pero bago ho yun, no? Yung pangako ko po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga malalayong probinsya, no, yung pong email address po, no, na inyong po pwedeng gamitin pagka po kayo ay magko-complain ay nandyan po sa aking description box sa aking YouTube channel. So punta po kayo sa aking YouTube channel at i-click nyo lamang po itong video na to, no, nandyan po sa description box niya yung mga email addresses po. Okay, pwede ho yan sa SEC, BSP, NPC, NBI, PNP, tsaka po sa PAO. Kasi po dito sa Metro Manila, meron tayong one-stop shop dyan po sa Pasay, no? So sa ngayon po kasi wala pa yan sa mga malalayong probinsya, kaya po ginawa po natin yan, no? So pakipuntahan na lang po yung aking description box, no? Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So ang tanong nga po is, maapektuhan ba yung record sa NBI sakaling masampahan po ng kasong small claims? Okay, ito lamang po yan, no? Ang NBI po natin tsaka PNP, no, ang naitatala lang po dyan is yung may mga criminal liability. Ang usapin po kasing small claims is usaping civil po yan. No, so ibig sabihin po wala pong epekto yan doon sa ating NBI tsaka po sa PNP clearance. Pero hindi ho ibig sabihin na na babaliwalain natin pagka ho tayo merong natanggap na demandang small claims, no? Kasi ho ano rin yan, kailangan natin din hong pagtuunan or kailangan din nating kumbaga puntahan. Kasi po pagka anything po, or kahit na anong kaso, no, kailangan talaga natin tugunan. No, kasi kagaya niyan, kaya ho siguro tayo nasampahan ng kasong small claims dahil meron tayong hindi nabayaran. No, kasi po mapupunta lamang po sa kasong small claims case yan kung ginawa na po lahat, no, nung lending yung kanyang kumbaga effort sa paniningil at napadala na rin kayo ng demand letter, no? Tapos kung wala pa rin talagang tugon kayo, ayan, maaari na talaga silang magsampa ng kasong small claims case, no, sa small claims court. Pero ito po meron pa rin po yang meron pa rin pong kumbaga pwedeng mangyari na magkaroon ng criminal liability sa utang. Ito po yung estafa. Tsaka po yung BP22. Okay? Pagka po sinabi kasing estafa, yan po yung merong panluloko at panlilinlang. Okay? Ito ho lilinawin natin kasi ho ang kalimitang connotation, no, sa estafa is usaping pera. Hindi po, no? Ang ano po sa estafa is pag hinaluan po ng panluloko at panlilinlang. Okay? One good example po, etong mga bugo katabusadong online lending apps, 'di ba? Ngayon, talaga pinapakita nila yung kung magkano yung approve, tapos kung gaano kahaba yung termino. Pero pag kinlik nyo po yung yung accept, pag-disburse sa inyo, 1,000 lang, tapos 7 days. So, isa pong panluloko at panlilin lang yun. So, pwede nyo silang idemanda, no, ng kasong estafa. Okay? So, hindi ho ibig sabihin tungkol sa pera po, hindi po ganun. Okay? Yun po ang paglilinaw natin. Tapos, ito po pwede pa yan, yung BP22. For example pagka siya nangungutang estafa muna tayo. Wari, nag-a-apply kayo, alam nyo naman na wala kayong kakayanan magbayad. Diba? Nagbigay kayo ngayon ng false information. Nagbigay kayo ngayon ng mga faking dokumento. Panlulukot, panlilin lang po yung pag napatunayan. May kulong po yan. Okay po, maliwanag po yan Tapos, sa BP22 naman, ito po is yung pagbabayad po ng cheque, post-dated check.
Kung alam ninyong close account yan, kulang ang pondo o walang pondo, naku po, BP22 po yan. Isang cheque po niya, isang count. Okay, so medyo mabigat po, kaya wag ho kayong manlolokot manlilin lang. Gaya po na lagi kong sinasabi, i-assess nyo muna po ang inyong sarili. Kung sa tingin po ninyo, no, na hindi nyo pa talaga kaya manghiram, no, kumbaga wala pa kayong kakayanan magbayad, no, wag ho muna kayong manghihiram. No, wag niyo hong gagawin yung gagamit kayo ng ibang identity o di kaya magbibigay kayo ng ibang address o magbibigay kayo ng mga maling dokumento. Baka ho maano kayo niyan mapahamak pa kayo, no? Unang-una ho i-assess muna natin yung sarili natin. Kaya ba talaga nating bayaran? Naintindihan ko po, no? Lahat ho tayong mga nangangailangan. Kumbaga dumarating tayo sa punto na tayo nagigipit. Pero po hindi ibig sabihin na tayo nagigipit, doon na tayo pupunta, no, sa panghihiram. Okay? Baka po may iba pang paraan, no? Gamitin ho natin yung mga skills po natin. Tayo pong mga Pilipino, likas tayong madiskarte. Huwag ho natin lahat iasa sa hiram. Kasi po, kagaya niyan, di ba? Nakita naman ho natin. Napakarami pong illegal na online lending apps, di ba? Masyado nilang pinadali ang pagpapautang. Kaya ho ngayon, ang dami hong Pilipinong baon sa utang. Totoo po yan. Di po ba? Kasi ngayon, inaasa na lang nila po, no, sa mga online lending apps kasi madali nga manghiram hindi naman marunong magpautang yung mga bugo katabusado na yan. Kayo lamang po ang mapapahamak. Biruin nyo, makakahiram nga kayo ng kapirasong pera. Biruin nyo, 1,000 pesos. I-disburse sa inyo, 500. Tapos katakot-takot po na pangwawalangya ang gagawin sa inyo. Bukod pa ho doon, nanakawan kayo ng detalye, pati po yung mga contact list ninyo. Pagka kayo hindi nakabayad, pati sila ho nadadamay. Di po ba? Malaki ho ang nagiging epekto niyan. No? Hindi lang ho sa atin, pati ho dun sa mga natin, na mga kakilala na nasa contact details natin, aapektuhan. Di po ba? Tapos gugustuhin nyo ba magkaroon tayo ng anxiety depression, which is napakahirap pong sakit niyan. Habang buhay ho natin dala yan. Ba? Yun ho yung iniiwas natin kasi itong mga bugo katabusan online lending apps na to, mapandin lang tong mga to. Mga manluloko at abusado. Bukod pa ho dyan sa mga walangya. Diba? Talagang aapihin ho kayo niyan. Ba't gugustuhin nyo ho ba yun? May ibang tao na sumasaklaw sa inyong buhay. Duruin nyo, marami tayong mga kababayan ho ang nagbuwis na ng buhay. Hindi lang ho yan. Hindi lumalabas ng bahay. Diba? Nagkakaroon ng anxiety, depression. Huwag na ho natin antayin mangyari yun. Ngayon pa lamang po, itigil na natin yung panghihiram dyan sa mga bugok na yan. Marami ho nagme-message sa akin. Ipasara daw yan, itigil. Hindi ho matitigil yan. Alam niyo kung bakit? Kasi tinatangkilik natin Kung gusto natin matigil yung mga bugok na yan, wag ho tayong manghiram. Di po ba? Hanggat may demand ho, nandyan yung mga bugok na yan. Totoo po yan. So, ulitin ko po, doon po sa nagpadala ng mensahe, wala pong epekto ang pagsasampa po ng kasong small claims, no, sa ating NBI tsaka sa PNP. Not unless po kung hahaluan po natin yan ng panlulokot panlilin lang, yan, meron po yan kasi yun po is estafa na yon or pagka ho, sa payment naman, BP22. Kaya wag ho natin gagawin yun. I hope nasagot po natin itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.